Magandang umaga po sa inyo mga karek. Meron po ako sa inyo isi-share. Ang isi-share ko po, paano po kayo makakamenos kapag nagpa-cater po kayo. Malaking bagay po to na isi-share ko sa inyo. Binibigay kong tips. Makakamenos po talaga kayo. Ito naman po, alam na rin po ng mga caterer. Kikita rin naman po sa kanila. Kikita naman po ang caterer dito at magkaka-customer. Hindi naman po lahat ng caterer gusto nila itong ganitong style. Pero kung ako po ang caterer, okay lang po sa akin yun. Sa akin po okay lang po yun. Kasi kikita rin po ako roon at magiging customer ko rin. Kunyari ako caterer. Kikita po ako. Pero doon sa mga ibang caterer po, hindi po sila pumapayag. Lalo na kung alam na nila. Iniisip nila nagugulangan sila. Pero hindi. Kaya kikita rin naman sila. Kaya lang yung iba, kung marami silang tanggap at kabisado ka na nila, hindi ka tatanggapin nila. Unahin nila yung talagang Pero eto, marami naman tumatanggap ng ganito kasi sasabihin lang naman mo sa caterer na may pagkain kayo. Malalaman po nila na yon na may pagkain kayo. Ibig sabihin, bukod sa caterer nila, meron pa kayong pagkain. Kung magpapakater po kayo, ang expect nyo 150 katao. Ang ipapareserve nyo po, ito po tips ko to, malaking kamenosan. Ang papareserve nyo po, 150 po ang kalkulado nyo na darating na bisita nyo. Ipareserve nyo po, 100 lang po. Sa Makatwid, 50 katao ang may titipid nyo. Paano po kayo makakatipid sa 50 katao po? Ganito po yon. Ang labanan po, per head po ang labanan. Bawat tao, palagay na natin 300 pesos. Kung 100 katao po yan, sa 300 pesos po, ang magiging total niyan 30,000 po. Ngayon po, yung 30,000 at kung sasabihin nyo, halimbawa po, sasabihin nyo po 150 katao ang pare-reserve nyo, magiging total niyan 45,000. Ngayon, kung gusto mo makasave, kasi magiging 45,000, kung gusto mo makasave, ganito po ang gagawin. 100 persons lang po ang ipapareserve mo. Doon sa 100 persons po na yon, meron po yung pasobra sila sa pagkain nila. Sa scooper lang po, kapag maganda po yung pagka-scoop nila, minsan po maabot pa nga yung 150 yung nila. Di kung may bisita ka ng 200, pasok pa rin yun, di ba? At pwede pa makapag-take out yung mga guests nyo. Kaya ipapareserve mo 100 persons. Ngayon po, paano po makakamenos kayo? Kasi po sa 50 persons, bali 15,000 po ang maititipid nyo. Ang gagawin nyo po, magluluto na lang po kayo. Kunyari, halimbawa,
50 persons yun. Ang kailangan po sa 50 persons, tagta 3 kilo bawat putahe. Palagay po natin na 3 putahe po ang lulutuin nyo. Isang pork, chicken, or fish. Ayan. 3 po. Kahit sabihin nyo na po, pork na rin po yung isang putahe. Bali, 6 na kilo po yun. 2 putahe, 6 na kilo sa pork po. Tapos, kung lalagay pa po kayo ng pangatlong menu, mamimili po kayo kung fish po or chicken ang magiging putahe nyo. Yung bawat isang putahe po, 3 kilos. Bali, magiging 9 kilos po yan. Ito total po natin. Magkano po ba ang 1 kilo ng pork? Palagay natin 300 na po. Di 1,000 na. 1,000 na sa 3 kilo. Ito ulit, 3 kilo ulit na pork na ibang putahe. 1,000 na naman. Di 2,000 na yan. Kung 3 kilo naman na uli na kung fish or chicken, magkano po ba ang kilo ng chicken? Ang kilo ng chicken, palagay natin 200 plus na. Di ilang kilo lang palit mabibili mo sa 200, kahit 4 pa nga, mas pasobra ka pa eh. Kasi yung chicken, iba-iba yung niyan, luto eh. Kung fried chicken, malalaki tipak niyan. Baka yung 1 kilo mga 12 lang na tipak magagawa mo. Kaya, basta, ganun, mababa. Kung gagawin mo 4, di marami pa madadagdagan pa. Palagay mo na yung 1,000 na rin yun. Palitan mo ng fish. Magkano ba kilo ng fish? Ang ginagawang fish fillet po, yung binibili sa mga market na yung naka-frozen na siya, mura lang po ang 1 kilo nun. Mga nasa 100 lang po ata mahigit yung ginagawang fish fillet. Nakalimutan ko ang tawag nila dyan pero nasa mall yan nabibili yan. Frozen siya. Yun ang mas mura nga yun kaysa sa manok palagay mo na 1,000 na, 1,000 rin yung fish fillet, fish ang napili mo. Di pag binilang mo lang yung 3 putahe na yan, nasa 3,000 lang po. 15,000 yung mamimenos mo. Di may matitiran ka pa ng 12,000. Di ba po? Laking bagay. 12,000. Di pwede mo nang dagdagan na yun sa pambayad sa catering ng magkano? 12,000 kung 30,000 lang. Di magbibigay ka lang ng 18,000 dahil menos ka na ng 12,000. Di mabibigay mo na kaagad. Malaking bagay ang matitipid nyo. Pagdating ng caterer, abot nyo lang po yung sabihin nyo lang po yung sa caterer, pag naubos, yun ang ipapalit kung tayo mo. Kaya kung may bisita ka, ay hindi ka po mapapaya kasi meron kang extra pagkain. Pag nyo lang kalilimutan mga karet, yung mga waiter at saka mga bigyan nyo rin po ng konsuelo. Kasi labas na po kasi sa kanila yung ganun trabaho. Pag naubos yung pagkain, tapos na po yung yung trabaho nila. Kaya bibigyan po yun ng mga konsuelo. Yun, ganun po ang labanan sa catering. Para yung serbisyo ng mga waiter at yung maging okay lalo. Kaya mga karet, kung naturuan kayo ng video na to, nabigyan kayo ng
idea, tips, huwag nyo lang kalimutan mga karek. Click nyo po yung subscriber at click nyo rin po yung notification bell. Mag-all po kayo para updated po kayo sa mga bago kong i-upload. At kung nagustuhan nyo mga karek, yung share ko ngayon, bigyan nyo naman po ako ng like. At kung gusto nyo pong i-share para maraming makalam, share na rin natin mga karek para malaman din nila at makamenos din po sila mga karek. Hanggang dito na lang mga karek. Sana meron kayo natutunan. God bless and keep safe. Merry Christmas, Happy New Year. Bye-bye!